Napakasarap magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ibang-iba, sinasabi ko sa inyo, iba yung feeling, iba talaga. Iba. Makikita yan sa glow ng mukha mo, na kahit may problema ka, masaya ka pa rin. No? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Yan ang kaibahan ng totoong Kristiyano. Yung katigasan ng puso, yun yung naghihinder sa atin to receive the blessing of God. Yung katigasan ng puso, yung kayabangan, yung pagiging makasarili, yung pagiging arrogant, na akala mo ikaw lang yung magaling, akala mo yung lahat ng ginawa mo sa buhay mo, yung achievements mo, yung money mo, yung wealth mo, ay lahat sa'yo. Ikaw ang may gawa. Hindi mo kinikredit kay God. Hindi ka nagiging thankful or nagiging grateful kay God. Kasi iniisip mo lahat yung nangyari sa sarili mong kalakasan at gawa. So, hindi ganon. If not for God, kung hindi ibibigay ni Lord ang talino sa'yo, kung hindi ibibigay ni Lord ang kalakasan ng katawan mo, kung hindi ibibigay ni Lord ang opportunity for you to earn money, for you to learn, for you to walk, for you to talk, kung hindi ibibigay ni Lord yan sa'yo, wala. Paano ka magtatrabaho? Paano ka magninegosyo kung ang katawan mo ay i-strike ni Lord? Kung hindi ka bigyan ng magandang kalusugan, kung hindi ka bigyan ng katalinuhan, wala. Hindi mo sarili yan. Kaya maging i-glorify natin sa Lord, ibigay natin sa Panginoon lahat ng pasasalamat, lahat ng praises and worship kasi He deserves it. Kay Lord lang. Sabi nga, di ba, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, huwag kayong malulungkot. I-delight nyo lang ang sarili nyo kay Lord. Diba? Maging masaya kayo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, sa pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ano po? Hindi naman lahat masunod kasi tulad ng sinasabi ko lagi, no? Hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. Pero sa puso natin, gusto nating sumunod. Di ba? Meron ngang sa, kalimutan ko na yung verse, hanapin ko, ilagay ko na lang dito sa comment section. Dito mismo sa video. Yung gusto kong gawin, ayaw kong gawin yung bagay na ito, pero ginagawa ko. Or the other way around, gusto kong gawin ang bagay na ito, pero hindi ko magawa. O di ba? Yun, parang si Peter yata yung nagsabi nun. Hanapin ko, no? Hindi ko sure. Ilalagay ko na lang dito sa video. So, mga ganung bagay is a proof na the Holy Spirit is in us. Kasi, hindi natin ine-enjoy yung isang bagay na ginagawa natin, pero ginagawa natin, nagagawa natin. Kasi, we are flesh, di ba? We are in flesh. So, habang nandito tayo sa mundo, ang ating buhay ay laging nasa temptation. Kasi, yun ang ginagawa ni Satan. Kasi yung body of flesh tayo mahina. We are only strengthened and made strong through God, through Christ, and through His Holy Spirit in us. Doon tayo nagiging malakas. Pag walang Holy Spirit, mahina ang tao. Pag may Holy Spirit, malakas ang tao. Doon po yun. Napakasarap magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ibang-iba, sinasabi ko sa inyo, iba yung feeling, iba talaga. Iba. Makikita yan sa glow ng mukha mo, na kahit may problema ka, masaya ka pa rin. No? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Yan ang kaibahan ng totoong Kristiyano. Tara, magpatuloy tayo sa pagbabasa. Nasa verse 6 na po tayo ng Romans 5, verse 6. Sabi dito, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners, di ba? Nung mga panahon daw na tayo talagang helpless, walang magawa sa buhay, I mean, nakakaawa, kahabag-habag, kaawa-awa, helpless. Walang tulong na dumarating, utterly helpless. Ang synonym nito sa akin ay kaawa-awa. So, depende po yan sa revelation ng Panginoon sa inyo. I am reading this word, the word of God.
para magkaroon din kayo ng sariling revelation. Ano po? Sabi nga dito, when we were utterly helpless, nung mga panahong tayo daw ay kaawa-awa, Christ came at just the right time. Dumating si Kristo sa tamang panahon lamang and died for us sinners at namatay para sa ating mga makasalanan. Kaya pasalamat talaga tayo kay Jesus. Ano po? Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us, for taking our sins, and for taking the penalty that we deserve. Thank you, Lord Jesus. And natuloy tayo. Okay, verse 7. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. So, sabi dito, ngayon, kadalasan sa mga tao would not be willing, hindi daw willing to die, na mamatay, hindi willing na mamatay for an upright person, para sa isang matuwid na tao. Subalit, someone might perhaps, may isang tao na posibleng gawin ito, na mamatay para sa isang tao, mabuting tao. 'Di ba? Hindi ka basta-basta willing mamatay para sa isang tao, 'di ba? Ikaw ba willing kang mamatay para sa isang tao? Na although, 'di ba, sabi nga dito, someone might perhaps be willing to die. Pero hindi lahat. Kadalasan sa atin nililigtas ang sarili, 'di ba? Bahala ka diyan, parang ganun. Kasalanan mo 'yan, bahala ka diyan. O bakit ko idadamay ang sarili ko sa iyo? Yung mga ganung bagay, 'di ba? Hindi lang ito literal na pagkamatay, no? Hindi literal na pagkamatay ng katawan, no? Mamamatay ka. Hindi ganun. Minsan yung kamatayan na mapapahamak ka. So yung tao umiiwas, 'di ba? Imbes na iligtas ka, iiwas sila. So, hindi lahat ay willing na damayan tayo. Hindi lahat ay willing na mamatay para sa atin. Pero si Lord, si Jesus, namatay para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Diba? Ganun tayo kamahal ni Lord eh. Na si Jesus daw, na ang Panginoong Diyos ay ipinakita ang kanyang malaking pagmamahal sa atin, no? By sending Christ to die for us. Sa pagpapadala niya kay Kristo